Oh, pero kung gaano kayaman niya pinagpaguran kung iba, kung di pa pumasok sa politika, di magkakaroon ng kwarta. Uy, tayo naman ho mga kababayan, hindi tayo pumapasok sa politika. Although yung mga ano natin, andiyan si Addictus Rex, uy, no? Addictus Rex, magpupuyat ako sa Biyernes ng gabi dito, Sabado ng ano diyan, ng 1:00, no? Iinom ako ng 4 na Red Bull Lo, mga kababayan. Bakit? Kasi dito sa Mark Ramos Channel, hindi do'n sa birahan hindi ho natin kasama si Banat Boy. Nandiyan baka nanonood si Banat Boy, magre-react yan, 'no? Hindi ho natin kasama, no? Dito sosolohin natin si Attorney Claire Castro, dito 1:00 po ng katanghalian, Sabado, mga bossing. Okay, hindi hindi natin sasama si Banat Boy. Walang magagawa yan si Banat Boy. Oo, na-interview na naman niya si Attorney Claire, eh. Solo natin dito si Attorney Claire Castro. Ulitin ko, 1:00 ng katanghalian ho, mga bossing, 'no? 1:00 ng katanghalian, Sabado ho, mga kababayan. Sabi ni Addictus Rex, solong-solo mo. Oo, 'no? Walang mga taga-birahan papasok. Tuloy. Ang pagma-manage niyan ano, yung Pero dadaan yan, yung mga birahan diyan sa comment section. Hindi ko din siya shoutout. Po-focus lang ako kay Attorney Claire, once in a lifetime ho, 'di ba? yung tubig, patubig, itaas pa ngayon pati power ano sa mga ibang lugar ng Pilipinas. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, maganda yan, Mark. 1 PM ba sa time natin? Hindi. 1 PM sa time nila. So ibig sabihin, 12:00 ng gabi sa atin. Okay lang 'yun, walang problema. Siyempre maraming kausap yan all over the world ano ha. Tapos titirahin mo ng ganyan. Napakababaw, walang kabase-base. Sa mga negosyante at doon sa mga yung sa mga nakakasalamuha ng mga negosyante, ayaw nila ng mababahiran yung mga makakaano nila, makakanegosyo. Oo, siyempre mabahira siya, ay nanunuhol pala 'tong tao na 'to, 'no? Ibig sabihin kapagka ako nalagay sa alanganin tapos kalaban ko siya, ka-transaction ko siya, susuhulan niya. 'Di ho ba mga kababayan? Gano'n 'yan. Kaya ho 100 million mga bossing. 100 million ang hinihinging danyos nitong si Rason ho, 'no, dito kay Barsaga. Kapagka natalo si Barsaga, yari. Yari, 'no? Nakikita ko naman mukhang hindi naman naabot ng 100 million, o kung meron man na 100 million, ubos-ubos din 'to. 'Di ba kasi yung mga pinagpo-post sa mga Facebook niya, actually maganda yung sasakyan pero lumang modelo ng mga ipino-post niya dati. Mauubos ho 'to at hindi ho puwede, alam niya pinapakalat nung mga DDS ngayon, napakagahaman naman sa pera nitong si Enrique Rason. Ang yaman-yaman na tapos gusto pang kumubra ng 100 million. Hindi gano'n 'yon mga DDS, 'no? Yung ganyan, yung mga danyos, ang ibig sabihin niyan, may napinsala itong idol ninyo. 'Di ba, like example, banggaan, koalisyon ng dalawang sasakyan. Sino yung may kasalanan? Siya yung magbabayad ng danyos doon. Kasi napinsala niya yung sasakyan at ibabalik lang ho nito mga kababayan kung ano yung tumatakbong maayos naman dati, ibabalik sa normal. Ibig sabihin walang iginin. Ngayon dito kay Enrique Rason naman mga kababayan, reputasyon, negosyante, buong mundo may mga nakakatransaksyon, may nakakanegosyo ho 'yan. Tas malalaman, ay delegates tayo diyan. Bakit? Sa sobrang yaman niya ano tawag dun sa kanina, nanunuhol pala 'yan. Baka mayari tayo, malagay tayo sa alanganin, alam mo 'yun, pumabor sa kanya lahat. Siyempre yung mga yun, yung mga transaksyon niya, ay ayoko na. Ay hindi na natin, "Sir, sorry, bakit?" "Hindi na kami tutuloy." "Bakit?" "Nanunuhol ka, 'no. Ayaw namin nung ganyan." Bad vibes sa mga negosyo namin yung mga ganyan, hindi dapat. Nawala na yung mga kung ano-anong mga deal. Yun mga DDS. Lalawakan ninyo ang utak ninyo para naiintindihan ninyo
Sabi ng mga DDS, oh, yaman-yaman na, ultra-millionaire na, humihingi pa ng 100,000, ganid talaga. Hindi. Yun ang dapat sa mga taong nagpaparatang ng wala namang ebidensya. Yung mga naninira ng mga tao nang wala namang ebidensya, yun ang dapat diyan sa mga yan, 'no? Pero ang alam ko kapagka libel sa Pilipinas may kulong, eh. 'No? May kulong ho ang libel sa Pilipinas, hindi lang ho nadi-discuss yun. Ang na-highlights lang ho mga kababayan is yung 100 million. O tuloy po, Congressman Puno. Ito siya, pagdating ko sa Congress, sana makabalik ka sa Congress kasi kami naman sa Congress, sa tingin namin, wala ka ng karapatan bumalik pa dyan. Ano ba naman gagawin yan? Oh, kayo po, hahawakan yung cellphone, no? Gaganon, ipo-focus habang yung mga congressman, focus na focus sa trabaho nila. Si Barsaga, kayo po na nakaupo. Ano yun? Minsan mga taga Dasmariñas, Cavite, medyo sasalain ninyo naman yung mga iuupo ninyong congressman. Ano? Oo, sasalain niyo naman. Tingnan niyo naman 'tong ipinanalo ninyo, oh, nagkakalat, 'di ba? Bukod sa makalat daw yung Dasmariñas, Cavite, na kanyang sinasakupan, nagkakalat din sa buong Pilipinas as a congressman. Narinig ko nga na gusto niya mag-resign. Ituloy na lang niya sana para diyan na lang siya sa social media niya na banat ng walang base. Oh, pwede pa. Oh, yan, pwede pa. Pero hindi pwede yung walang base, 'di ba? Mas makatarungan ba o mas bagay? Dito tayo, bumabanat tayo mga boss Chipamos, pero meron tayong mga materyales, meron tayong mga dokumento, meron tayong mga ipinapakita na mga patunay natin. Pero yung kay Barsaga, kahit na po na nasa social media na lang siya, nag-resign siya as a congressman, kung magiging vlogger siya, babanat siya ng walang patunay. Tigok din ho yan, mga bossing. Hindi yung tigok na papatayin ho, no? Tatambakan din ho yan ng mga kaso, mga kababayan. Di ba, Ma'am Delia Rosario, Jenny Ramos, hindi po kami magkakamag-anak. Oh. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Congressman Puno, kitang-kita sa muka ang nakonsumi na siya kay Barsaga. Kahit sino naman ho, di ba? Oh. Oo. At tignan natin kasi hindi lang si Mr. Rason ang magpa-file ng kaso sa kanya dahil alam mo siguro, Alvin, siguro mga 40 miyembro namin na nandun Baka Aray ko. Nandun daw yung yung nanay nito. 'Di ba? Magkakaso din kaya? Siguro hindi. Hindi siguro. Siyempre, kakasuhan ba? May pinost siya kung may pinost siyang picture na para may party. Nandun kayo. Christmas party talaga yun or anumang party. Anak ng putik kasi itong mga DDS na to. Na pati yung mga Christmas party, birthday party, makita lang na may hawak ng wine glass, makita lang may hawak ng alak, magkasama sa isang oy, nako yan, magkasabot na yan. Ganun naman kasi yung mga DDS Mark, di ba may pina-entrap na engineer sa NBI, yang si Kong Lebiste, dahil sinusuhulan daw siya. Yun pala, siya ang corrupt. Yun, di ko maalala ng party. Marami kami party, siyempre. Madalas kami magsama-sama. Yan yung isa sa mga pagkakataon na Mga DDS, ano ang problema sa pagpa-party? Ano ang problema sa mga happenings na ganun? Porque ba congressman, senador, presidente, bawal nang mag-party-party na mga ganon? Ang kitid naman yata ng utak ninyo. Wala na akong binabana. Nasaan ba si yung kanina? Wala na tuloy akong kausap dito na DDS. napunta si Mr. Rason. Kasi siguro kung makaka-anim o maanim kami mga pagsasalo sa isang taon ng NUP, kung makarating si Mr. Rason dyan once or twice, swerte na. Kasi siyempre busy yung mama So, hindi ko nakikita yung mga post niya, hindi ko nakita yung picture. Ibig sabihin pala, pag ako nag-birthday, tapos naimbitahan ko ang Pangulo, tapos
ibinili ko ng ticket ang Pangulo. Hoy, Mark Ramos, wala kang pambili ng ticket para sa Pangulo, papunta dyan sa Cayman Islands. Sasabihin na naman yung mga DDS. Sampalin ko kayo, eto, sabi ko nga, naku. Hindi, alam niyo mga kababayan, hindi talaga ako, hindi ako yung mga ganyan, mga popopost, papakita ng mga pera. Pero pagka mga DDS, mga boss chief mo, sir, kailangan talaga natin ipakita, ipamukha sa kanila eh. No? Kung ano yung kalagayan ng buhay nila. Dahil puro po, ang nasa utak ng mga gunggong na yan, reklamo sa gobyerno. Hindi mga magtrabaho kasi. O, di ba? Kaya dapat ipamukha natin sa kanila, mga kababayan talaga. Picture. Pero talagang masama ba mag-party? I mean, I actually NUP every month may meeting kami. No, hindi ko alam kung alam niya yan. Baka hindi siya nag-a-attend dati. Okay. Pero every month may meeting talaga kami. So, pero yun, ang pagkakwento sa akin, ibang kasama ko, ando naman ang nanay din niya. So, hindi ko maintindihan, bakit pati nanay niya na mayor, sinusuhulan namin para maging O, yun. Di ba? speaker si Pero kapag kayong may mga suhol-suhol na mga ganyan, mga kababayan. Boss MR, pinaiiyak mo naman, mga DDS. Oh. Yan na lang, yung mga DDS na lang ho yata ang natitirang hampas lupa sa sa Pilipinas. Sila na lang ho kasi yung paulit-ulit na asan ang 20 pesos na bigas, bakit ganun, mahirap pa din ako. Tingnan niyo ho yung mga kakamping. Tingnan niyo po yung mga sumusuporta sa gobyerno, mga kababayan. Wala tayong makita na reklamo no? Wala tayong makita na kasi nagtatrabaho ng maayos. Mga DDS araw-araw na ginawa ng Diyos. Mahirap na. Nako, ang sitwasyon ng Pilipinas. Paulit-ulit na ganun. Romualdez. Ano ba yun? Oh. Pero ano ang gagawin ninyo? Panibagong ethics complaint na naman bang mangyayari nito laban sa kanya? Hindi pa nga siya nakakabalik. Hindi ba suspended pa rin siya hanggang ngayon? Oo nga. Hindi, number one, papailan din namin siya ng libel and cyber libel case. No? Kasi binanggit niya lahat ng NUP members na nandoon. Libel, cyber libel. Tingin ko dito, pasok na to. May kulong na ito. No? So, inaalam ko ngayon sino yung mga NUP members na nandoon. At sinabi ko sa kanila, lahat tayo, na libel dyan. No? So ako personal, magpapile din ako. Siguro may alam ako na ilan-ilan na nakahanda na yung Correct ka dyan, Sir Tony. Sabi ni Sir Tony, Yimono, imagine yung mismong kasama niya sa partido ang gustong magpatanggal kay Miao Miao. Definitely may mali kay Barsag. Correct ho. No, ano pa kaya? Yung mga wala sa partido nila. Yung mga kalaban nila sa politika. Di ba? Etong masasandalan at makakampihan mo. At nandun pa yung nanay niya, sila pa ang gustong magpatanggal dito. Diba? Talagang may tama, mga bossing. kanilang filing din sa iba't iba't distrito nila. No? Ngayon, doon sa suspension niya, nag-file kami ng motion sa committee dahil hindi pa nga tapos yung kanyang suspension, nag-umpisa na naman, di ba? So sabi namin, siguro para na lang alam namin na talagang lehitimong isip ito. Bago siya bumalik, magpasa ilalim siya sa isang Congress-appointed psychiatrist para i-check Totoo naman, yung kanyang mental. Alam nyo, mga bossing, meron mga kongresista, merong mga politiko na mga bumabanat naman po talaga Di ba? Pero yung kay Barsaga, kakaiba ho, mga bossing, pang out of this universe ho. Yung mga banat ni Barsaga. Pang mga pangkalawakan ho. Pagka tinanong mo naman, ano ang ebidensya, ano ang iyong patunay, isasagot sa iyo, meow, meow, meow. Ano yun, lokohan? Nagiging katawa-tawa yung Kongreso na gusto nga nilang maibalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino, tapos mahahaluan, meow, meow, meow. Tapos sa Senado, meron. Gusto yata na maging maging counterpart ng meow, meow sa Senado. Di ba? fitness. Kasi kung, maaaring pagpasensya na lang natin to kung talaga may diferensya, Pero kung wala, di talaga may criminal liability siya. Ngayon ho, mga boss chief mo, sir,
since nga yan, nafilehan ho ng kaso mga kababayan,